Ang alien ba ay fallen angels? At ano ang gampanin ng mga ito sa huling panahon? Dapat ba tayong mangamba bilang mga Kristiyano? Usap-usapan sa buong mundo ang tungkol sa UFOs, UAPs at mga tinatawag na alien files. Ilalabas ng iba't ibang ahensya. Kaya marami ang nagtatanong, totoo ba ang mga nilalang na bumibisita sa mundo o may mas malalim na espiritual na paliwanag dito? Bilang mga Kristyan, ano nga ba ang dapat nating maging pananaw at posible bang gamitin ito bilang bahagi ng malaking panlilinlang sa mga huling araw? Yan po yung ating tatalakayin sa video ito. Gusto ko lang po sabihin sa inyo bilang mga Kristiyano na ang alien invasion at ang rapture ay may pagkakahawig. Now, kung maipalaganap na po na totoo ang alien, merong alien invasion. At yung alien invasion, pagkuha sa mga tao ay isang panlilinlang sa buong mundo na kunwari ay nag-rapture na. Pangalawa po, pwedeng yung alien invasion ay yun ang mas paniwalaan kaysa sa rapture, na gagawin nilang sinungaling po yung Bible na hindi pala totoo yung rapture, alien invasion na lang. Tandaan nyo po, nasa deception tayo bago dumating ang Panginoon. Kahit mga pinapalabas, binabalita, kahit yan pa ay pinakamakapangyarihang bansa na nagsasabing merong ganitong mga extraterrestrial, merong alien invasion na magaganap, huwag ko yung basta-basta maniniwala. Ang paniwalaan pa rin natin at dapat nakaangkla tayo sa salita ng Panginoon at doon sa mga pangako ng Panginoong Hesus, doon sa mga biblical prophecy na mangyayari pa. Pangalawang question, bakit may nagsasabing ang mga aliens ay fallen angels? Wala pong sinabi ang Bible na ganyan ang pagkakapaliwanag po sa mga fallen angels. Kumbaga, inihahambing lang po ito. Sino ba yung mga mas matagal sa tao, mas matagal sa mundo? Mga fallen angels na binagsak sa lupa mula po sa kalangitan, mga nagrebelding anghel ng Panginoon. Ang alien po, sila po ay inahambing sa mas magagaling, mas matatalino at mas matatanda po sa mga tao at sa mundo. Kumbaga, yan yung comparison pagdating po sa mga alien. Dahil ang mga fallen angels ay may kakayahang magpakita ng iba't ibang anyo. Pwedeng magkatawang tao, pwedeng magtsurang halimaw. Ganyan din po yung mga alien na pinapalaganap. Kaya maraming theologian, mga nag-aaral po sa huling kapanahunan, mga pastor na nagsasabing ang alien ay mga fallen angels. Kasi nga po, ang mga fallen angels lang po ang may kakayahang mag-iba-iba ng mga bagay-bagay dito sa mundo. Kumbaga, sila po ay kampo ni Satanas At si Satanas, kaya niyang mag-ibang anyo, kaya niyang magpanggap ng liwanag, pero siya po ay kaaway ng Panginoon. Kaya ganyan inahambing ang mga alien sa fallen angels. Ang alien po ay kayang mag-invisible, kayang mag-visible, kayang magtago, kayang lumipad. Kaya inihahambing po yan sa mga evil spirit, mga demon spirit, mga fallen angels na lilitaw sa huling panahon. Gayunpaman, paalala ko po sa inyo mga kapatid, yan man ang mga napapanood natin at laman po ng newsfeed natin kung tayo nag-aaral patungkol sa mga uling kapanahunan, specifically dyan sa mga alien files, huwag nating paniwalaan na ito ay fallen angels. Wala kasing direktang sinasabi ang Biblia na ang fallen angels ay alien na lilitaw sa huling panahon. Huwag tayong mamangha sa mga supernatural. Dapat pa rin nakaangkla tayo sa salita ng Panginoon. Kasi sabi ni Ephesians 6:12, oo, mayroong mga evil spirit na naglaganap sa himpapawid. Pero hindi ibig sabihin na yan yung mga alien. Dapat ang sentro ng pananampalataya pa rin natin ay ang Panginoong Hesukristo, ang katotohanan na sinasabi ng Biblia at hindi mga misteryo. Pangatlo, tanda lang po yan, mga nababalitaan natin, mga alien invasion, alien files, fallen angels, is alien, ay nasa huling panahon na po tayo. Napakalapit na natin sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Kasi ang mga tao ay nahuhumaling sa pag-aaral patungkol sa UFOs, paranormal activity, mga phenomenal na mangyayari po bago po ang wakas. Pero tandaan po natin, mas pagpukusan po natin ang relasyon natin sa Panginoon kaysa sa mga bagay na yan. Kasi sa huling panahon, ikaw ay hihimatayin sa takot, ikaw ay mapupuno ng kalituhan, mawawala ka sa tunay na pananampalataya. Yan po ay deception. Galing pa rin yan kay Satan. Kumbaga, andyan na yung katotohanan. Si Jesus ang ating Savior. Siya ang way, ang truth. Gagawin na lang po niya. Paglalabu-labuin na lang po niya. Kaya, yan po ang nangyayari sa huling panahon. Hindi mo na alam kung ano ang totoo. Hindi mo na alam kung saan ka pupunta. Hindi mo na alam kung ano paniniwalaan mo.
Isa lang po ang sinasabi ng Biblia. Lahat po yan ay heads up sa atin ng Panginoon. Kaya tandaan po natin, habang tayo po ay nabubuhay sa mga propesiya at sa huling panahon, hindi po takot ang ma-impart sa atin kapag nakikita natin yung mga ganitong sign na panlilinlang, deception, mga fearful events. Ito po ay heads up ng Panginoon at totoo ang mga sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Basahin po natin Luke 21:25 hanggang 26. May mga palatandaan makikita sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Mababagbag ang mga bansa at hindi nila malalaman kung ano ang gagawin nila dahil sa malalakas na ugong ng mga alon sa dagat. Hihimatayin sila sa takot ng mga tao dahil sa mga mangyayari sa mundo dahil mayayanig at mawawala sa kanilang landas ang mga bagay sa kalawakan. Kaya po bilang mga Kristiyano, tayo po ay magpatuloy habang hinihintay ang pagdating ng Panginoong Jesucristo. Baga, yung ating responsibility, yung commission po natin, ipagpatuloy po natin. Tandaan nyo po, nasa protection tayo ng kanlungan ng ating Panginoon, sabi ng awit chapter 91. Sabi rin po ng Philippians chapter 4:19, andyan ang provision ng Panginoon. Huwag kayong matakot sa mga sistema. Huwag nyo ikamangha yung mga bagay na hindi naman sigurado. Paniwalaan pa rin natin po yung sinasabi ng Panginoon. Kapag tayo lumakad sa kalooban ng Diyos, pahirap ng pahirap ang mundo, pahirap ng pahirap ang lipunan, kakagulo sa gobyerno, papaalala ko lang po sa inyo, hindi po tayo tinawag upang matakot sa mga conspiracy. Tinawag po tayo para ipahayag ang Ebanghelyo ni Kristo. Ano man po ang mangyari, maging totoo man po ang mga spiritual encounters, mga alien encounters po na yan, tandaan nyo po, ang Diyos pa rin ay Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. And He will come back soon. Iwan ko po sa inyo to. Ang idea ng fallen angels ay isang interpretasyon lamang na ito ay alien. Hindi tahasang tinuturo to ng Biblia. Iwasan ang pagpresenta ng mga haka-haka bilang tiyak na katotohanan. Siguradong dapat ang pananampalataya natin ay nakasentro pa rin sa ating Panginoon. So yun lang mga kapatid. If you have question, let me know in the comment section. If you are new in this channel, subscribe, follow, at kung gusto nyo po ng pagsuporta sa pangaral salita ng Diyos, online at physical, you may subscribe po or follow po kay God bless sa mga donators, God bless po sa mga followers, sharers, pagpalain kayo lahat ng Panginoon. Patuloy lang po tayong naglilingkod at titiwala sa ating Panginoon. Po ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless po.